some of you are asking, bakit kailangan pa i-content o ganyan? Alam nyo guys, hindi kasi ako nagpo-post for parang pera ganyan. Nag-ano ako para someday may babalikan yung si self. Ganyan. May memories ako. Gusto ko i-content. Gusto ko parang gawa ng podcast ganyan. Like parang naging memories ko sa mga klase ko. Ganyan. So, ayun. Gagawa ako ng another video sa memories ko pa. Bye. Hi guys. I'm back. So, iisang video lang to. Gusto ko lang magkwento kasi wala lang, share ko lang. Alam nyo guys, third year na kasi ako. So, ngayong third year ako, parang nalulungkot ako. Kasi, 1 year na lang, gagraduate na ako. Mahirap na nakakalungkot kasi andun na yung pressure eh. At the same time, parang unti-unti mo lang nare-realize na ay, malapit ka na sa parang totoong laban, ganyan. Pero, gusto ko lang sariwain yung mga memories namin. Gusto kong ikwento dito lahat yun. So, magsisimula tayo ng first year ako. Alam nyo guys, first year kasi ako, hindi talaga ako magaling sa math. As in, hate na hate ko yung math. Ang kukunin ko dapat na course is accounting. Pero nga, kahit mag-balancing, hindi ko magawa. Tsaka mahina ako sa analyzing. Lalo na nung PubM kami, nung grade 12. Ayoko nante. Sobrang hirap na hirap ako dun sa balancing na yan. Kaya, dito, parang, dapat kasi ang gagawin ko, ang pag-decide ko kung anong course ang kukunin ko ng college is, kung saan yung mga kaibigan ko, dun ako. Pero na-realize ko na parang one day, nagising na lang ako, na-realize ko na, tawag dito, anong mangyayari sa akin kung lagi ko na lang susundan yung gusto ng kaibigan ko, hindi yung gusto ko. Para kasi nangyari na, nakadepende ako sa gusto ng kaibigan ko. Ganon, parang, sige, gusto mo pala dyan, sige, dyan ako. Parang hindi ko sinusunod kung ano yung gusto ko, ganyan, which is mali pala yun. Parang dapat, kailangan kung ano yung gusto mo, doon ka, hindi dahil papasok ka dun sa course na yun kasi andun yung mga kaibigan mo. Sobrang mali yun guys. Huwag niyong gagawin yun. Kasi in the end, parang hindi ka naman magiging masaya. Okay lang kung nasa choices mo yung course na yun, pero sabihin mo wala sa choices mo yung course na yun, tapos papasok ka dun. No. Big no. So, ayun nga yung first year ko. Alam nyo guys, na-disappoint ako dun sa sarili ko kasi parang syempre baguhan pa, hindi ko pa alam kung paano tumatakbo yung buhay ng college. Kasi nga, parang gusto ko lang mag-enjoy ganyan. Hindi pa nagsisink in sa akin na parang college na ako. So therefore, may one subject kami, which is mathematics in modern world ata. Yung basta math siya. Dos ako. Per sem, dos yun. Ang first year namin is first sem and second sem. May dalawang math. Pero mag-iba yun ng name eh. Basta parehas silang math. So ako, mahina lang sa math. Pero nung first sem ako guys, ang nakuha ko is dos talaga. 0.2. Which is, once na magka-dos ka pala, hindi ka na running for laude. Ganyan. Pero depende ata yun sa school na kasi ayun ang pinagbabasihan namin. Kahit anong subject na yan, kung kunyari ang GWA mo is 1.50 lagi, ganyan, or 1.25, if may dos ka sa subject mo, laglag ka sa laude. Ganun yung nangyari. So, wala na akong pag-asa nung ganyan. So, nung nag-second sem kami, di may dos na ako nung first sem. Wala na akong pake. Parang doon, ang focus ko na lang nun is mag-enjoy ako, i-enjoy ko yung college life ko, ganyan. Pero guys, alam nyo ba, sobrang patayan ng PE sa college. Dinaig pa yung mga major subject, lalo na yung, dito ng first sem kami,
sobrang lala. Yung patpit namin nung first year kami, banatan talaga ng buto ko. Tapos kailangan pa energetic ka, kailangan maayos yung group mo. Kasi kung hindi maayos yung group mo, dos ka. Pero hindi naman ako nakakuha ng dos na sa college. So balik tayo dun sa math na nung second sem na, sa second sem na tayo nung second sem ako, hindi ayun ang naging problema ko, math. Kasi naging 1.75 na ako nun sa math eh. Which is pasado siya. Ang naging problema ko is PE. Yung PE ko is naging dos ako. Kasi, well, understandable naman kasi na-confine ako nun sa art center. Okay, okay lang. Tapos, mataas naman talaga yung grade ko, guys. Ang naging problema lang ng first sem and second sem is sa first sem, ang naging problema ko ay, tawag dito, math. Nung second sem is PE. So, nun guys, tawag dito, masaya kami kasi parang gano'n na nga, unti-unti nang naging yung flow namin. Pero guys, alam niyo ba, totoo yung sinasabi nila na parang may malalaman mong first year college student ka if marami ka pang circle of friends, marami pa kayo sa circle of friends niyo. Tapos, doon mo marirealize na hindi lahat ng naging friend mo nung first year college ka is magiging friend mo hanggang fourth year college ka. Mali. Wrong na wrong. Kasi, totoo pala yun, parang magpupuksakan yung isang bilog na yun. Hanggang sa maging onti na lang. Tapos, doon mo makikilala kung sino talaga yung kaibigan mo. Kaya, if marami ka pang friend na yung first year ka, be careful, guys. Kala niyo ba madali? Okay. So, nung first year ako, nagtitinda ako, guys, ng kung ano-ano. Kasi nga, ang dami pa namin tawag dito, araw ng pasok, ganyan. Tapos bawal din lumabas. Nung first year ako, ang dami kong sinalihan. Na-stress ako. As in, siguro, galit na sa akin yung iba kong kaklase gawa ng sobrang bilibid ako, ganyan. Pero, parang kasing, ang nangyari, is responsibilities ko kasi yun mag-announce. Kasi nga, officer ako. So, sobrang bida-bid ako nung first year ako. Sinalihan ko lahat ng organization. Ano na lang? Parang naghahanap ako ng sakit sa ulo. Well, nung una talaga kasi gusto ko talaga siyang itry. Kasi nga, parang gusto ko mag-lead. Ganyan, feeling ko kaya ko. Pero at the same time, parang habang tumatagal, hindi ko siya na ma-manage ng maayos. like ng maramihan na, hindi ko siya na ma-manage. Therefore, parang okay naman ako mag-lead. Pero nakakapagod kasi talaga, like meeting dito, meeting doon. So, if ang focus mo talaga is ACADS tapos makapag-laude, go ka sa mga mag-focus ka lang sa ACADS kasali organization. Kasi parang yung sa organization kasi pag sumali ka doon, parang ang laking responsibilities, hindi talaga siya biro. Like, kailangan i-manage yung time mo between responsibilities mo sa organization, tapos dun sa mga school works mo. So, mahirap talaga. So, alam niyo ba, sumali din ako ng badminton. Badminton ako, sumali ako, guys. Bida-bida talaga ako. Pero, alam niyo ba, sobrang saya ko nun kasi parang feel na feel ko yung college student ako gawa ng lagi kaming nakasibilian. Kasi second sem lang kami inulaw na parang kailangan lahat may uniform na ganyan. So, ayun, parang feel ko. Pero, masasabi kong immature pa rin ako nung time na first year college ako kasi yung pag-iisip ko is hindi pa ganun kalalim kung ano ba yung tunay na nangyari, ganyan. Parang mababaw pa rin yung pag-iisip ko nung nung nag-second year na ako, doon na pumasok, guys, na nakapasok ako sa academic achiever. Kaya ko naman kasi talaga. May alam naman kasi ako. Pero pag sinabi mong tamad ako, like, ayokong gawin to, hindi ko talaga siya ginagawa. Unless, like, parang ma-motivate ako na gawin agad yung bagay na yun.
gagawin ko. So, first sem. Yung first sem namin, nung second year is nakapasok ako sa AA, guys. Pero that time, sobrang disappoint ko sa sarili ko kasi nga, tawag dito, parang, bakit AA lang? Parang hindi ako makontento, guys, sa kung anong meron na award ako. Kasi parang, sa isip ko, hindi, kaya ko pa to, kaya ko maging DL or PL. Pero, parang, hinambol ako ng Lord na, hindi lahat ng gusto mo ibibigay ko, ganyan. Hindi lahat ng ini-aim mo, lahat ng hinihiling mo, is pwede kong ibigay sa'yo. Kailangan, parang tinuruan ako na ni Lord magantay. Kasi alam niyo guys, grabe. Ngayong third year person namin, I was expecting na pasok lang ako sa AA, which is yung academic achievement. So, kumbaga, ang rate niya is third honor, kasi ang PL ang pinakamalaki, pinakamataas, president lister, then dean lister, and last is academic achiever. Buong second year ako, wala akong ibang iniin kundi academic achiever. Well, nung second year na ako, parang disappointed ako, pero nung habang tumatagal na parang sabi ko, okay, ito lang yung kaya ko, okay na ako dito. Parang nakontento ako sa kung anong meron na ako. Ganyan. Sabi ko, okay na, AA lang. Tapos, this third year, ang ine-aim ko is AA lang ulit. Makapasok kami ng mga kaibigan ko sa academic achiever, ganyan. Pero guys, alam nyo, grabe talaga si Lord. Kasi, hindi ko ina-expect. Di ba, ang expectation ko lang is academic achiever, which is ang pinakamababang grade ko dapat is 1.75. Pero, nagulat ako. Sobrang saya ko kasi mag-isa lang akong kumuha ng grades ko nung enrollan. Tapos, may prospectus kaming binigay. Tapos, ang hirap paniwalaan pa rin. May prospectus na binigay sa amin. Tapos, dun isusulat yung grades. Alam niyo ba, parang tulala lang ako habang sinusulatan nila yung grades ko, yung prospectus ko. Kasi, ngayong third year kami, ang subject namin is 5. Yung 5 na yun, 4 pa lang ang meron. So, yung isa wala pang subject. Wala pa siyang grade. Hindi pa na ilalagay ng register. Itong 4 na to guys, nagulat ako. Parang di ako makapaniwala. Ang sinulat ng register is 1.25 lahat. 1.25. Tapos nagulat ako, parang di nagsisingin sa akin. Nakatulala lang ako ng time na yun. Parang, totoo ba to? Ganyan. Tapos, nagulat ako. Pag di bumalik ako siguro mga after 1 week, nilagay nila yung grades ko dun sa isang subject, 1.25. Di ba? Parang, uy, ikaw ba to? Kaya mo ba talaga ganyan? Kaya ko. Tapos nagulat lang ako na parang, Lord, may mas malaki ka pala talagang plano para sa akin. Kasi, biruin mo, AA lang yung hinihingi ko, pero president lister yung binigay mo. Grabe, sobrang mamiyak-miyak ako nun guys, kasi ang hirap abutin ng president lister sa amin. Sobra. Maiiyak ka na lang talaga. So, ayun na naman, kwento ko lang. Next episode ulit, kasi inaantok ako guys bukas naman. Thank you guys. Sa future self ko dyan, sana magpapanood mo to. Huwag mong kakalimutan yung mga memories mo kasama yung mga klase mo. I'm proud of you, Reyna.